Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jeno Magalona, Arlito Ragonot, Ruel Cruel, at Janine Kisha Ignacio, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3771. Parang kakaiba si Harvey. Dumating siya sa Floatwell noon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita si Samuel. Gayunpaman, tinawagan ni Harold si Harvey para sa layuning ito lamang. Napapikit si Harvey habang nakatitig sa villa. Pagkatapos, maraming tao ang lumitaw. Isa sa kanila ay walang iba kundi ang pinakahihintay na master ng lungmen at ang pinuno din ng pamilya Bauer, si Samuel Bauer. Kumunot ang noo ni Harvey. May sakit ba talaga si Master Lungmen? Mayroon nga siyang mga komplikasyon sa kalusugan, ngunit hindi kasing seryoso ng iniisip ng mga tao. Hindi siya mamamatay dito, mahinahong sagot ni Harold. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanyang pagpanaw ay kumalat dahil gusto niyang makita kung sinong young master ang mas angkop na pumalit sa kanyang posisyon. So ito ang maling direksyon. Ngumiti ng matipid si Harvey. Bahagyang namutla ang mukha ni Harold sa mga salitang iyon. Normal lang iyon para sa isang malaking pamilya na tulad natin, tama ba? Ang tunay na malakas lang ang makakapigil sa pagkamatay ng isang pamilya. Ito ang pamantayan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na ang malalaking pamilya ay walang emosyon. Tumango si Harvey, at ayaw niyang makisali sa negosyo ng pamilya Bauer. Matapos tumango kay Samuel na nakatayo mula sa malayo ay dahan-dahang naglakad si Harvey. Matagal na, Sir York. Si Samuel, na nakaupo sa kanyang wheelchair, ay nagtaas ng ulo kay Harvey bago ngumiti ng mahina. Ang kanyang boses ay tila mahina pa rin, sa kabila ng kanyang hitsura. Nasaktan mo ba ang sarili mo? Nabigo ka bang pag-isahin ang iyong sarili sa kalikasan? Tanong ni Harvey na nakatingin sa lalaki. Alam na alam niya ang lakas ni Samuel, na kahit sa mga Diyos ng digmaan, ang taong ito ay itinuturing pa rin na isa sa mga pinakamahusay. Ang mga nasa parehong antas ay karaniwang may parehong mga layunin. At iyon ay nagiging isa sa kalikasan. Ang tunay na rurok ng martial arts. Ngunit mula noong sinaunang panahon, wala ni isang Diyos ng digmaan ang nakamit ang gayong tagumpay. Ang kabiguan ni Samuel ay nag-iwan sa kanya ng peklat sa loob, at kakailanganin niya ng hindi bababa sa ilang buwan upang makabawi. Mga master, sabi ni Harold, hindi niya akalain na sa isang sulyap lang masasabi ni Harvey ang kalagayan ni Samuel. Iwan niyo muna ako. Hinaway ni Samuel ang kanyang kamay, at sinabihan ang kanyang mga nasa sakupan na lumayo. Sa kanya pinaningkitan si Harvey bago ngumiti ng mahina. Mukhang bumagsak ang iyong reputasyon kumpara sa dati, Sir York. Nagsisimula akong isipin na ang head coach ay nanghina pagkatapos magtago sa likod ng mga eksena sa mahabang panahon. Ayaw mo bang harapin ang sitwasyon sa lalong madaling panahon? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Harvey na nakatingin kay Samuel. Nagpadala ng salita ang militar, tumawa siya. Kung sasabihin mo lang, maaari kang maging head trainer ng kasalukuyang siyam na pinakamalakas na puwersang militar. At kapag nagretiro ka pagkatapos ng 3 taon, magiging army elder ka na. Inihanda na ni Big Boss ang kanyang appointment letter. Sabihin mo lang, kapag muling lumitaw ang maalamat na head coach, sino pa ang maglalakas loob na lumaban sa H-Country Martial Arts Alliance? Ang bawat problema ay malulutas ang sarili nito. Tinatanggap mo ba, head coach? Tumatanggi ako, sagot ni Harvey pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Nasa posisyon sana ako kung gusto ko. Bakit pa ako maghintay hanggang ngayon? At saka, alam mo na kung paano ako gumagana. Hindi ako interesado sa katanyagan at pera. Hindi masyadong nagulat si Samuel matapos marinig ang tahasang pagtanggi ni Harvey. Kung ganoon, makakapagpadala lang ako ng salita pabalik kay Big Boss at Gavin, sagot niya. Sigurado akong madidismaya sila. Ngumiti si Harvey, ngunit hindi siya umimik. Napabuntong hininga si Samuel at iniba ang usapan. Paano mo planong harapin ang sitwasyong ito? Bukod pa rito, hindi natin estilo ang ipagtabuyan ang isang grupo ng mga tao mula sa India at sa mga island nations.
We're going to deal with it the same way they plan to deal with me, mahinahong sagot ni Harvey. Nagsumikap silang pag-isahin ang Martial Arts Alliance. Dahil naniniwala sila na matatalo nila ako sa ganitong paraan. Wala akong pakialam makipaglaro sa kanila kahit saglit. Humagalpak ng tawa si Samuel. Kung makikipaglaro ka sa kanila, dapat kang maging opisyal na young master muna ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, babagsak ang mga bagay kung hindi makumpirma ang iyong posisyon. Inabot ni Samuel kay Harvey ang isang badge na may nakasulat na Young Master. Hindi mo na ito tatanggihan ngayon, hindi ba? Tumingin si Harvey kay Samuel na may maliit na ngiti. Sinasabi mo ba sa akin ang lahat tungkol sa siyam na pinakamalakas na puwersang militar dahil natatakot kang tanggihan kita? Huwag kang mag-alala, nasa iisang bangka na tayo. Ang iba pang mga bagay ay hindi na masyadong haharapin. Masaya kung tatanggapin ang badge. Mabuti, ikanaway ni Samuel ang kanyang kamay bago pa man mahulaan ni Harvey ang kanyang desisyon. Pagkatapos noon, mabilis na naglakad si Harold at ang ilan sa kanyang mga kampan. Huminga ng malalim si Samuel bago binigay ang kanyang utos. Magpadala ng salita. Mula ngayon, si Harvey ay bibigyan ng titulo ng Young Master ng Longmen pati na rin ang pinuno ng law enforcement. Siya ang mamamahala sa bawat gawain, kabilang ang 8 panloob at panlabas na bulwagan at ang 36 na pinuno ng sangay. Magkakaroon siya ng pahintulot na kumilos bago mag-ulat muli. Kung mamamatay ako o magretiro, si Harvey ang magiging susunod na pinuno ng Longmen. Young Master, ang susunod na pinuno. Maging si Harold ay hindi nahulaan na maghuhulog si Samuel ng ganoon kalaking bomba pagkatapos na dalhin si Harvey dito. Laking gulat din ng iba pang mga nasa sakupan ni Samuel. Alam nilang palaging hinahangaan ni Samuel si Harvey, ang lalaking sumama sa Longmen sa kalagitnaan. Alam din nilang may karapatan si Harvey na kunin ang posisyon ng Young Master matapos manalo sa Longmen Summit. Gayunpaman, nabigla pa rin sila nang ipahayag ni Samuel si Harvey bilang Young Master ng Longmen. Pilit nang umiti si Harold habang nakatingin kay Harvey. Master York hindi, Young Master. Masaya, natigilan din si Harvey. Akala niya ay magkakaroon lang siya ng honorary title of the best. Malaki, ngayon ako ang namamahala sa lahat ng bagay, at ako ang magiging bagong master ng Longmen kung siya ay mamamatay. Ano ito? Nahuli ako ng matandang ito. Naisip ni Harvey na habang kaya pa niyang gampanan ang papel ng Young Master. Si Samuel pa rin ang magiging master sa lahat ng bagay sa loob ng Longmen. Sigurado si Harvey na hindi siya madadamay sa isang honors degree lang. Gayunpaman, sa ilang salita lamang, ang lahat ng responsibilidad ay agad na inilipat sa kanya. Natawa si Samuel nang makitang natulala si Harvey. Dahil may deal tayo, hindi mo na maibabalik ang sinabi mo, Harvey. Sa pagkakataong ito, makakalaban mo ang 4 na magagaling na martial arts alliances. Dahil ito ang mga gawain ng underworld, si Longmen ay may napakalakas na lakas. Mula ngayon, ang bawat mapagkukunan ng organisasyon at koneksyon ay magiging iyo upang kontrolin. Hindi mo na lang kinakatawan ang iyong sarili. Kailangan mong ipaglaban ang reputasyon ng Longmen. Napabuntong hininga si Harvey. Tama na, matanda. Tigilan mo na ang pang-aasar sa akin. May iilan lang akong clown na haharapin. Mayroong ilang mga koneksyon na hindi gustong gamitin ni Harvey noon, at ilang mga tawag na ayaw niyang gawin. Sa huli, tila hindi ito matutulungan. Napangiti si Samuel matapos marinig ang mga salitang iyon. Tama, hihintayin ko na lang ang sandali kung kailan mo patahimikin ang 4 na magagaling na martial arts alliances. Hindi ba ito si Young Master York? Ano ito? Humihingi ka ng tulong sa isang taong naghihingalo, at ngayon wala ka nang magagawa sa iyong sarili. Hindi mo ba alam na kalahating paralisado na si Samuel? Ni hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa tingin mo ba paano pa siya tutulong? Sa tingin mo matutulungan ka niya dito o ano? Isang mahina ngunit nakakainis na boses ang maririnig sa di kalayuan. Ang nagsasalita ay hindi lamang patuloy na sinisiraan si Harvey, ngunit hindi rin niya iginagalang si Samuel. Biglang lumingon si Harvey.
Nakita niyang naglalakad si Clyde na may kasamang isang dosenang tao. Binigyan niya ng masamang tingin si Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang kapalaran ay palaging magtatagpo ng mga kaaway. Si Harvey ay ganap na kalmado. Hindi man lang siya nagulat sa pagbisita ni Clyde. Walang silbi Mr. York. Sa Floatwell, o sa buong bansa, walang ibang makakapagligtas sa iyo kundi ako. Wala ring makakahanap sa iyo ng daan palabas. Hindi pinansin ni Clyde si Samuel, na nakaupo sa isang wheelchair, at si Harold, na naka-cross-arm, at may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Kung lumuhad ka at tatanggapin ang mga kondisyon ng 4 na mahusay na martial arts alliances, baka pag-isipan ko pa na bitawan ka. Kung hindi, hindi mo maiisip kung gaano ka kakilakilabot. Paano ito? Kung nahihiya kang lumuhad sa harap ng maharlikang pamilya ng India, maaari kang lumuhad dito at humingi ng tawad. Kung gagawin mo, iisipin kong hilingin sa Martial Arts Alliance na gumaan ka ng kaunti. Napangiti si Clyde ng may pagmamalaki, parang kontrolado na niya si Harvey. Ilang mga dilag sa kanyang likuran ang humahagik na parang mga tandang manok. Masarap sa pakiramdam ang pagtapak sa mga tao kasama si Prince Osborne. Sampal, biglang tumayo si Samuel. Sa sumunod na sandali, inihampas niya ang likod ng palad niya sa mukha ni Clyde. Sa tingin mo ba ay baldado ako dahil lang sa tahimik ako sa lahat ng oras na ito? Prinsipe Osborne. Agad na pinalipad ni Samuel si Clyde nang hindi siya binigyan ng oras para mag-react. Maraming tao ang sumugod kay Clyde para itayo siya muli. Gulat na gulat ang mga magagandang babae sa likod niya. Hindi nila inaasahan na ang isang random na matanda ay madaling sasampilan ang mukha ni Clyde nang wala saan. Naka-poker face lang si Harvey sa gilid. Si Samuel pa rin ang pinuno ng batong panulok ng H-Country, ang Longmen. Kahit na ang mga Panginoon ng 5 nakatagong pamilya ay kapantay lamang niya sa karamihan. Siguradong may death wish si Clyde na magpakitang gilas sa harap ni Samuel, lalo na bago pa man siya maluklok. How dare you touch me, bastard? Si Clyde ay nabulag ng galit, at wala siyang pakialam kung sino talaga si Samuel sa puntong ito. Sinuportahan siya ng Indian Royal Family at ng Osborne Family, at inutusang gamitin ang 4 na mahusay na martial arts alliance laban sa bansa H. Paanong ang isang kahangahangang tulad niyang nakatayo ay pinalipad ng isang matandang lalaki lamang? Kung tutuusin, mapagmataas na tao si Clyde. Kung hindi niya ipinaglaban ang kanyang dignidad, paano pa niya maipagmamalaki ang kanyang lakas sa Floatwell? Nang marinig ang utos ni Clyde, maraming mandirigma ang mabilis na humakbang pasulong, sumisigaw tungkol sa pagpapabagsak kay Samuel para sa kapakanan ni Clyde. Umalis ka. Sila ay mga eksperto mula sa pamilyang Osborne. Ang kanilang mga pag-atake ay mabangis, at ang kanilang mga ekspresyon ay mabangis, at halatang sanay na sila sa dugo sa kanilang mga kamay. Dahil nagpasya silang kumilos, natural na handa silang harapin ang kamatayan. Handa nang humakbang si Harold. Gayunpaman, mahinahong lumabas si Harvey at tumapak sa lupa. Mga bitik, ang mga marmol na tile ay nagkapira-piraso, at lumilipad patungo sa mga mandirigma ng pamilya Osborne. Nakahiga sila sa lupa na paralisado, hawak ang kanilang mga nasugatan na paa. Nanliit ang mga mata ni Clyde sa nakita. Galit siyang umungol, saka sinuntok ang mga tipak na lumilipad sa kanya. Bam! Hindi nabasag ang shard at sa halip ay lumipad pabalik kay Harvey sa bilis ng kidlat. Natural, si Clyde ay nasa ilalim ng impresyon na madali niyang mahawakan si Harvey. Gayunpaman, hindi na kailangang gawin ni Harvey ang anumang bagay. Ang isa sa mga tagasunod ni Samuel ay humakbang pasulong at iwinagayway ang kanyang kamay, kinuha ang tipak sa kanyang manggas. Ang mga tao na mayroon si Samuel ay syempre lahat ay eksperto mula sa Longmen. Nang makita ang kanilang lakas, tuluyang kumalma si Clyde. Huminga siya ng malalim, at saka tumayo na may malamig na tawa. Samuel Bauer, susuportahan mo ba talaga at ng iyong pamilya si Harvey? Hindi mo ba naiintindihan ang kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na iyon?
Bumaba ang tingin niya kay Harvey. Tulad ng malinaw mong nakikita, ang matanda ay karaniwang tapos na. Kung kasing lakas siya ng dati, pinatay na niya ako dahil sa hindi paggalang sa kanya ng maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3775. Ganoon ba? Ngumiti ng matipid si Harvey. Kung gayon, gagawin ko ito para sa kanya. Ha? Sa tingin mo ay hindi ka magagapi dahil lang sa nanalo ka ng ilang laban. Ungol ni Clyde matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Siya ay lumunok ng mga tableta upang madagdagan ang kanyang lakas, at handa siyang turuan si Harvey ng leksyon na hinding-hindi makakalimutan ni Harvey. Ngunit sa sandaling ito, nagsalita si Samuel. Dahil ang bastard na ito ay nagsabi na hindi ako mangangahas na hawakan siya, kailangan kong patunayan na mali siya. Kung hindi, ang aking reputasyon ay ganap na masira. Tumayo si Samuel mula sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan siyang humakbang kahit kakaibang pula ang mukha niya. Oh, sigurado ka bang gusto mo akong labanan, Mr. Bauer? Kaya mo bang tumayo ng tuwid? Hawakan mo ulit ako, at sisiguraduhin kong ihahampas kita sa lupa. Masama kung magpasya kang mangikil dito sa hinaharap. Matanda ka na, bakit hindi ka na tumigil sa pagpapakitang gilas? Walang makakapagligtas sa iyo kapag may nangyari. Para kay Clyde, walang dapat ikatakot kay Samuel dahil malubhang nasugatan si Samuel. Ang tanging dahilan kung bakit sinampal si Clyde ay dahil wala siyang oras para mag-react. Naniniwala siyang hindi ito mangyayari pagkatapos ihanda ang sarili sa pag-atake. Naisip pa niya na hindi mananalo si Samuel kung talagang makipag-away siya ng seryoso. Sampal, bago pa man matapos magsalita si Clyde, inihampas na ni Samuel ang likod ng palad niya sa mukha ni Clyde. Napa-atres si Clyde na may mga marka ng palad na matingkad na pula sa kanyang mukha. Galit talaga si Clyde. Sa tingin mo ba madali akong e-target, Mr. Bauer? Bilang isang mamamayan ng bansa H, ang dugo ng bansa ay tumatakbo sa loob mo. Ibinigay sa iyo ng bansa ang lahat ngunit ang iyong puso ay pag-aari ng India. Paano pinalaki ng mga Osborne ang isang bastard na tulad mo? Malakas na sigaw ni Samuel. Kalimutan ang pagtatrabaho para sa ikabubuti ng bansa, talagang nakikipagsabuatan ka sa kaaway laban sa sarili mong bayan. Paano mo maipagmamalaki yan? How dare you showing in front of my face like this? Mas mabuting ituwid mo ito, Mr. Bauer. Bukod sa pagiging prinsipe ng pamilyang Osborne, ako rin ang nararapat na kahalili ng maharlikang pamilya ng India. Pagbabayaran mo ang pagtrato sa akin ng ganito. Galit na bulalas ni Clyde. Ganoon ba? Sampal, sampal, sampal. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Samuel at muling sinampal si Clyde dahilan para madapa si Clyde. Sa pagkakataong iyon, puno ng dugo ang mukha niya. Paano ako magbabayad para sampulin ang isang conspiratorial bastard na tulad mo? May sasabihin ako sa iyo. Kung hindi lang sinabi sa akin ng doktor na huwag masyadong kumilos para mas mabilis akong gumaling. Kakalahatiin ko yan ang leeg mo ngayon din. Bakas sa mukha ni Samuel ang masamang ekspresyon. Hindi lang ikaw, hindi ako gagalang kahit na dumating ang amo ng pamilya mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Parang yelo ang mukha ni Clyde. Likas niyang iniisip ang pagbibigay ng sinya sa kanyang mga tauhan na bumunot ng kanilang mga baril at barilin si Samuel. Ano yan? Gusto mo ba akong patayin dito? Tumingin si Samuel sa kanya ng nanunuya. Ilang tao ang gusto mong isakripisyo? Gagamit ka ba ng baril o pasabog? Halika na, gawin mo, duwag ka lang kung hindi. Ikaw, humihingal si Clyde Osborne sa galit. Ngunit nang malapit na siyang kumilos, pinilit niyang bumalik. Naisip niya na si Samuel Bauer ay maaaring magkaroon ng isa pang panlilinlang sa kanyang manggas dahil mayroon siyang mga bola upang kumilos. Kung patuloy na itinutulak ni Clyde ang kanyang kamay, baka makahanap si Samuel ng dahilan para ilabas siya noon at doon. Ito ang magiging pinakamahusay na paraan para ganap niyang malutas ang sitwasyon. Walang pag-iisip, pinilit ni Clyde na kumalma bago siya ngumiti. Tuldok,
Nagbibiro lang ako, Mr. Bauer. Wala lang akong alam. Patawarin mo ako sa pagiging bastos ko. Hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali. Sampal. Itinapat muli ni Samuel ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Clyde, na nadapa siya. Ano, sa tingin mo ba ay big shot ka? Alam mo na gumawa ng butas si Mr. Bauer para tumalon ka. Kaya pala natatakot ka. Hindi ka ba natatakot? Hindi ba't ikaw ang prinsipe ng pamilyang Osborne? Hindi ba ikaw ang kahalili ng maharlikang pamilya ng India? Ano, sumuko ka na ba dahil takot kang mamatay? Maaari kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Kahit nasubukan mo ang anumang bagay sa akin, maaari kong wakasan ang iyong buhay ngayon at tatakpan kang isang mamamatay tao. Kung tutuusin, magagawa natin ang lahat ng gusto natin basta't makatuwiran, di ba? Ang mga salita ni Samuel ay napakadirekta at nangingibabaw. Naningkit ang mga mata ni Clyde. Ang akala niya ay madaling puntiryahin si Samuel dahil sa kanyang malalang pinsala. Sa wakas ay naunawaan niya na siya ay lubos na walang magawa sa harap ng pinakamakapangyarihang Panginoon ng Longmen. May magandang kinabukasan pa rin siya at maraming planong gagawin. Hindi niya isusuko ang buhay niya dito ng walang dahilan. Sinulyapan ni Clyde si Samuel bago inilipat ang tingin kay Harvey York at Harold Bauer. Mabuti, magaling, malamig na sigaw ni Clyde. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Aalis ako dito ngayon, ngunit hindi mo maaaring panatilihing ligtas si Harvey magpakailanman. Gusto kong makita kung sino pa ang magpo-protekta sa kanya. Nanunuya si Samuel. Sinusubukan mo pa ring pag-usapan ito, binata. Kanina ko pa balak pakawalan ka. Pero nagbago ang isip ko. Sampulin mo ang iyong mukha ng 2 beses at pagbayaran ang pagkawala ng aking pag-iisip. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na nangyari. Siyempre, hindi mo kailangang sundin ang utos ko. Ikaw na mismo ang bahala sa responsibilidad. Ikaw, namumula si Clyde sa galit. Gusto niyang umatake, pero, sa huli, napigilan lang niya ang sarili niya. Sa wakas ay huminga siya ng malalim bago sinabing, fine. Magaling, natalo ako. Aaminin ko ang pagkatalo ko. Gayunpaman, may magbabayad para dito. Pagkatapos, ipinakita ni Samuel ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. 10. Ano? Natigilan si Clyde. Hindi siya natauhan sa mga sandaling iyon. 10 sampal. Dadagdagan ko pa ito kung patuloy kang magsasalita, galit na sigaw ni Samuel. Ikaw, agad na nabulunan si Clyde. Gusto niyang sumagot pero huminga lang siya ng malalim habang nagngangalit ang mga ngipin. Mabuti, susundin ko ang utos mo. Halos 100 beses niyang sinampal ang sarili bago nag-iwan ng $150,000 na tseke. Pagkatapos, umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan na sumusunod. Hindi napigilan ni Harvey York na sumulyap kay Samuel Bauer matapos makitang umalis si Clyde Osborne na may matinding galit. Gaya ng inaasahan sa Panginoon ng Longmen mismo. Kahit na nabigo sa kanyang pagsasanay upang ekonekta ang kanyang sarili sa kalikasan, siya ay nangingibabaw pa rin gaya ng dati kahit na ang kanyang lakas ay huminto. Ang kanyang titulo bilang pinuno ng state platform ay hindi lamang palabas. Siguradong may death wish si Clyde na labanan si Samuel mismo. Buti na lang alam niya kung kailan titigil. Kung hindi, siya ay namatay. Kakasuhan din siya ng tangkang pagpatay sa Panginoon ng Longmen. Nakikita mo iyon, Mr. York. Gaano man katuso ang kalaban, hindi pa rin nila mapapantayan ang purong lakas. Nakakaawa ang tingin ni Samuel habang pinagmamasdan si Clyde na umalis. Ngumiti lang si Harvey. Ito ay isang magandang aral. Nakakalungkot na hindi ito sapat na matapang. Hindi rin naman ganoon kalupit. Tatandaan ko ang iyong mga turo kung ito ay. Napabuntong hininga si Samuel. Hindi ko mapigilan. Masyado na akong matanda ngayon. Wala akong kasing daming trick gaya ng dati. Hindi na rin ako kasing tapang ng dati. Masyadong maraming bagay sa aking pamilya ang dapat kong alalahanin ngayon. Kung dati, masisiyahan ka sa mga aral. Pagkatapos, sinulyapan ni Harvey si Harold Bauer. Kung noon pa man, magiging walang awa si Samuel sa 3 young masters ng kanyang pamilya.
Pagkatapos ng lahat, maaari niyang gamitin ang sitwasyon upang subukan ang kanilang lakas. Pero dahil si Harold na lang ang natitira sa pamilya, natural lang na matakot si Samuel na matiwalag si Harold. Kung gayon, ang pamana ng pamilya Bauer ay magtatapos sa sandaling iyon. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, hindi maiwasan ni Harvey na humanga. Maging ang mga kilalang tao tulad ni Samuel ay may mga kahinaan din, lalo pa ang ibang tao. Bam! Yung matandang bastard. How dare he? How dare he hit me in public? Sa loob ng courtyard hall ng pamilya Osborne, sinipan ni Clyde ang isang mesa at nagkadurog-durog ang ilang porselana na burloloy. Gayunpaman, hindi pa rin maaalis ang galit ni Clyde. Tinadyakan niya sana si Harvey sa nursing home pagkatapos makatanggap ng balita na nandoon siya. Ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya si Samuel. Hindi lamang siya palagi ang sinasampal, ngunit kailangan din niyang magbayad ng $150,000 para dito. Hindi malaking bagay kay Clyde ang pera, ngunit nagkaroon siya ng matinding pagnanasa na tipunin ang kanyang mga tauhan para tambangan si Samuel at durugan siya pagkatapos na maalala ang kanyang mapanukso at mapaglarong titig. Huwag kang magmadali, Prinsipe Osborne. Matapos makita si Clyde na nagngangalit sa galit. Mabilis na sumugod si Ebony bago nagsalita. Hindi ka maaaring maging pabayan ng ganito. Ang pasensya ay isang birtod. Karamihan sa ating mga plano laban sa bansa H ay nabigo sa ngayon. Ang paggamit ng 4 na magagaling na martial arts alliances ang tanging pag-asa natin. Kailangan nating tiyakin na ito ay gagana. Wala nang mas mahalaga ngayon. Maaari mong harapin ang isang matandang aso kapag ang lahat ay nailagay sa bato. Higit pa rito, ang kasunduan sa pagitan ng Golden Palace at sa atin ay nagiging malabo. Dapat tayong mag-ingat tungkol dito. Isipin ang mas malaking larawan. Natural, si Ebony ay natatakot na magdulot ng higit pang gulo. Sampal. Agad na sinampal ni Clyde si Ebony gamit ang likod ng kanyang palad. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba may karapatan kang sabihin yan? Tagumpay sa harap ng ating mga mata. Bukod sa pagsang-ayon sa aming mga tuntunin, wala na silang magagawa. Ano pa ang kinatatakutan natin sa oras na ito? Huminga ng malalim si Clyde Osborne bago humigop ng kanyang alak. Ipadala ngayon ang mga eksperto ng India. Humanap ng pagkakataon na mailabas ang matandang bastard na iyon. Prinsipe Osborne. Tumayo si Ebony habang nagpapakita ng nag-aalalang ekspresyon. Ang mga taong nakalusot sa bansa H ay pawang mga miyembro na pinalaki ni Julio Garcia mismo. Hindi gaano, at ang kanilang mga pagkakakilanlan ay opisyal na kinikilala. Ang mga taong ito ay nagtatago sa bansang ito sa loob ng maraming siglo. Walang saysay na ilantad ang kanilang pagkakakilanlan sa mga pangyayari. Lalo na laban kay Samuel Bauer. Anuman ang kaso, siya pa rin ang master ng lungmen. Kung malaman niya ang tungkol dito, baka may dahilan siya para sirain tayong lahat. Kapag nangyari iyon, ang bawat planong inilatag natin ay masisira. Pakinggan mo ako, Prinsipe Osborne. Hindi pa huli ang lahat para maghiganti. Bam! Tumayo si Clyde at sinipa si Ebony sa lupa na may nagyayelong ekspresyon. Tinuturuan mo ba ako ngayon? Huwag kalimutan. Ang dugo ng pinakamarangal na Brahman ng India ay dumadaloy sa aking mga ugat. Isa ka lang utusan, kung hindi dahil sa katapatan mo. Nadurog na kita ngayon. Si Ebony ay pinalipad ng 30 talampakan. Ngunit hindi siya mangangahas na umatake. Tinakpan niya ang tiyan habang tahimik sa gilid. Prinsipe Osborne, si Ebony ay maaaring mukhang mapagpanggap, ngunit hindi ngayon ang oras upang labanan si Samuel. Matapos makitang hamupa ang galit ni Clyde, naglakad pasulong si Vermilion bago marahang tumabi sa kanya. Pagkatapos, hinayaan niyang ilagay ni Clyde ang kanyang mga kamay sa buong katawan habang bumubulong sa kanyang tenga. Ang matandang asong iyon ay hindi lamang kakilakilabot, ngunit ang kanyang katayuan ay masyadong pambihira. Kaibigan din daw niya ang Big Boss mismo. Mawawasak ang lahat sa impyerno kapag may nangyari sa kanya.
Higit sa lahat, ang maharlikang hukuman ng bansa H ay maaaring gamitin ito bilang isang dahilan upang paalisan ang apat na mahusay na martial arts alliance. Talagang magagawa nitong maesarado tayo. Huwag kalimutan. Mayroon pa ring buhay na alamat mula sa bansa H, ang chief instructor ng sword camp mismo. Taon na ang nakalipas mula nang ipakita niya ang kanyang sarili sa publiko ngunit may nakakita sa kanya habang siya ay nasa Buckwood. Maganda rin daw ang relasyon niya kay Samuel. Masama kung kasama rin ang chief instructor. Kung mangyayari iyon, kahit si Julio ay hindi siya mapipigilan. Sinubukan ni Vermilion na maingat na ipahayag ang kanyang mga salita. Kung tutuusin, sa paghusga sa kanyang mga haka-haka, ang mga Indian ay ganap na malilipol kung sila ay lumaban kay Samuel sa panahong ito. Masisira ang kanilang mga plano sa isang iglap kung nangyari iyon. Malamang na mauuwi rin ito sa kapahamakan. Kung ang maalamat na chief instructor mismo ay papatayin ang kanyang paraan ng India para lamang mapabuti ang buong sitwasyon, walang makakapigil sa kanya. Nataranta ang mga mata ni Clyde Osborne nang marinig ang pangalan ng chief instructor. Bilang isang mamamayan ng bansa H, alam niya kung ano ang kinakatawan ng pangalan. Hindi pa niya nakita ng harapan ng chief instructor. Ngunit alam na niya kung gaano siya kalakas sa paghusga sa lakas ng unang commander ng Fruitwell Police Station, si Ansel Torres mismo. Lumambot ang boses ni Vermilion matapos makita ang ekspresyon ng mukha ni Clyde. Bukod dito, Prinsipe Osborne, ikaw ay isang kayamanan. Bakit mo kailangang makipag-away sa isang taong naghihingalo? Ang isang tao ay hindi tatayo sa likod ng isang bumabagsak na pader. Malakas ang lakas natin sa ngayon. Nasa iyo rin ang karamihan ng mga tropa ng iyong pamilya sa ilalim ng iyong utos. Ligtas na sabihin na isa ka sa mga nangungunang talento sa buong H-country. Ngunit kahit na ganoon, walang silbi ang pakikipaglaban kay Longmen para lang sa isang maliit na bagay. Kung tutuusin, magkakaroon ito ng masamang epekto sa iyong engranding plano sa mga bagay-bagay. Kailangan nating maghintay hanggang matapos nating sirain ang H-Country Martial Arts Alliance at si Harvey York. Pagbalik namin sa India, maaari kaming magpadala ng mga tao pagkatapos ni Samuel Bauer. Kapag nangyari iyon, malalaman ng lahat ang kahihinatnan ng pagkontra sa iyo. Magalang na tingin ang ipinakita ni Vermilion na para bang kinikilig siya kay Clyde. Sa totoo lang, naintindihan na niya ang personalidad nito pagkatapos ng ilang heart-to-heart na pag-uusap. Alam niyang hindi talaga papatayin ni Clyde si Samuel. Ngunit pagkatapos na tiisin ang gayong kahihiyan, hindi niya kakayanin ang kanyang sarili kung hindi niya ipapakita ang kanyang pangingibabaw. Tama si Vermilion, Prinsipe Osborne. May advantage na tayo ngayon. Na-corner na ang H-Country Martial Arts Alliance. May plano tayo. Hindi natin dapat itinutok ang ating mga baril sa sinuman ngayon. Tiyak na sasamantalahin ng bansa H ang sitwasyong ito kung aatake tayo. Wala na silang paraan palabas. Hindi nila iniisip na medyo walang ingat. Ngunit hindi natin kailangang gawin iyon. Maaari nating gamitin ang kapangyarihan ng apat na magagaling na martial arts alliances para palakihin pa ang sitwasyon. Ipapayuko natin ang H-Country Martial Arts Alliance sa harap natin. Wala na silang ibang choice. Makapagkalat pa nga tayo ng chismis. Masasabi nating patuloy na pinahiya nina Samuel at Harvey si Prinsipe Osborne, na nagsisikap na maglingkod sa kanyang bansa, na naging dahilan upang hindi magkasundo ang dalawang panig. Ang puot at paghihiganti ng mga tao lahat ay itutunggo sa kanila. Sa oras na iyon, maaaring kailanganin nilang wakasan ang kanilang sariling buhay para lamang masiyahan ang mga mamamayan. Sinusubukang ilarawan ni Ebony ang magandang kinabukasan na nasa isip niya. Prinsipe Osborne, maaari mo silang pahirapan sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap. Bakit ka pa gagawa ng iba kung iyon ang kaso? Walang kwenta. Huminga ng malalim si Clyde para pakalmayan ang sarili matapos marinig ang mga salita ni Vermilion at Ebony. Kinuha niya ang baso ng alak na dinala ni Vermilion bago sinabing, dahil si Samuel ay isang mahirap sirain, dapat tayong maghintay ng kaunti bago tayo makapaghiganti. Gayunpaman,
hinding-hindi ko pababayaan ang oportunistang bastard na iyon, si Harvey. Gusto kong magdusa siya. Gusto kong malaman niya na nakagawa siya ng mas matinding pagkakamali sa pakikipaglaban niya sa akin. Ang bastos na ito ay dapat na namatay mula sa paglampas sa akin ng paulit-ulit. Makipag-ugnayan sa mga kinatawan ng 4 na magagaling na martial arts alliances. Kabanata 3,800. Nang sumunod na araw, habang si Clyde Osborne ay puno pa rin ng puot. Nagpara si Harvey York ng taxi papunta sa opisina ng Martial Arts Alliance. Bukod sa nakikita kung anong klaseng gulo ang kinaroroonan ni Colton Torres, gusto niya itong kausapin tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Pagkatapos ng lahat, sa paghusga mula sa personalidad ni Clyde, naniwala si Harvey na ang mayabang na lalaki ay hindi uupo at walang gagawin pagkatapos magdusa ng ganoong malaking kawalan. Ang mga aksyon ni Samuel Bauer ay tila walang ingat, ngunit talagang pinipilit niya si Clyde na ipakita ang kanyang trump card. Kapag hindi pa ganap na handa ang kalaban, mas madaling tapusin sila. Pagpasok pa lang ni Harvey sa opisina, galit na hinampas ni Colton Torres ang kamay sa mesa. Bastos, mga duwag, wala na bang silbi ang deputy leader? O yung mga taong galing sa Sacred Martial Arts Training Ground sa tingin nila ay above the rest? Wala ba silang pakialam sa kaluwalhatian ng kanilang sariling bansa? Ito ay sapat na masama na hindi sila tatayo sa akin sa isang napakahalagang sandali. Binaliwala pa nila ako na tanggapin ang mga tuntunin sa lalong madaling panahon. Hindi ba nila alam na ako ang lalabas na bilang isang taksil sa bansa kung talagang sasang-ayon ako sa mga tuntuning iyon sa ngalan ng H-State Martial Arts Alliance? Sabihin mo sa kanila na ako mismo ang hahawak nito. Kung hindi sila masaya tungkol doon, sabihin mo lang sa kanila na tanggalin ako sa posisyon ko. Ikanaway ni Colton ang kanyang kamay, sinenyasan ang kanyang mga manggagawa na umalis sa opisina. Tungkol saan ang lahat ng kaguluhang ito, Elder Torres? Sabihin mo lang sa mga subordinate mo na hawakan ito. Kumatok si Harvey sa pinto bago pumasok sa opisina. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa kay Colton. Nabalitaan ko na ang mga tinatawag na deputy leaders na nagmula sa Holy Martial Arts Training Grounds ay mga elder lang mula sa kani-kanilang outer circles. Mayroon lamang silang karapatan na kumatawan sa kanilang sarili sa puntong ito. Kung nalaman ito ng tunay na pinuno ng Holy Martial Arts Training Ground, tiyak na susuportahan kanila. Lalong nagalit si Colton matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ang mga matandang bastard na ito ay marunong lamang magsanay ng kanilang mga puso. Wala silang pakialam sa nangyayari sa labas ng mundo. Sigaw niya pagkatapos ng isang buntong hininga. Dahil dyan, ang ilang basura mula sa loob ay nagpamalas ng kanilang autoridad at nasira ang reputasyon ng sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Tulad ng sinabi mo, alam nating pareho na hindi sila kumakatawan sa isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ngunit hindi alam ng mga tao sa labas iyon. Muling bumantong hininga si Colton. Ito ay sobrang nakakapagod para sa kanya. Matapos ibuhos ang sarili sa isang tasa ng black tea, casual na sumandal si Harvey sa sofa na may mahinang ngiti. Narinig ko ang 4 na mahusay na martial arts alliances na nagdagdag ng higit pang mga kondisyon. Ngayon, mas maraming country-age citizens ang kanilang tina-target mula sa ibang bansa. Kahit ilang malalaking lungsod ay nasangkot. Tama iyan. Minasahe ni Colton ang kanyang mga sentido. Nakita ko ang balita online. Ang bastard na iyon, tinawagan pa ako ni Clyde na sinasabing nakikipagnegosasyon siya sa Martial Arts Alliance para sa atin, ngunit sa halip, nagpa siya silang magdagdag ng isa pang kondisyon. Gusto nilang humingi ka ng tawad sa 4 na punong tanggapan ng Martial Arts Alliance. Gusto nilang malaman ng lahat kung anong klaseng kontrabida ang kinakaharap nila this time. Saan natutong gumawa ng ganito ang bastos na yon? Sinisikap niyang ibalik ang lahat laban sa iyo.